Ilang araw lang yung makalipas mula nung mag-viral yung kapal nyo na comment ni Dennis Padilla sa mga anak niya, pinag-usapan agad yung buong pamilya nila. Mabigat, actually, itong usapin na to natin ngayong gabi. Pero bago ko lang po umpisahan na, importante lang po na magdi-disclaimer ako at magwa-warning ako sa mga manonood natin. Una, disclaimer, dahil yung discussion natin ngayong gabi ay tungkol sa mga alegasyon ni Marjorie Barreto laban sa kanyang dating asawa na si Dennis Padilla. At ang pangalawa po ay warning dahil yung mga alegasyon na to tungkol sa pagiging isang toxic na magulang, which is marami sa atin ang naka-experience, physical na pang-abuso, at marami pa pong iba. So, alam ko, marami sa inyo ang maaaring matrigger dito, kaya warning lang po. Gaya nga na paulit-ulit kong sinasabi nga lang, na importante yung mga ganitong klase ng diskusyon para nagiging aware tayo, nakakapag-set tayo ng boundaries natin. Ang kwento natin ngayong gabi ay Marjorie Speaks Up. The physical abuse allegations of Dennis Padilla. When I left you 18 years ago, I removed your power over me. I suffered so much. Physical abuse, financial abuse, verbal abuse was even worse to me than physical abuse. I will take the beating anytime. But his verbal abuse is mura na hindi mo alam kung saan nanggaling ang words and terms. The allegations. Matapos mag-viral at pag-usapan ang paghihimutok na ito ni Dennis Padilla sa social media, pinutakte agad ng netizens yung pamilyang Barreto, yung mga anak niya, si Marjorie, dahilan para mag-post na. I think this is the first time na talagang lumalaban na sila sa tatay nila, or miski si Marjorie ay nag-speak up na rin about this. Nagkaroon ng mga stories, kagaya na lang ni Julia Barreto na katulad nito. Sabi, a narcissist doesn't care about being a good parent. Wala daw pake sa pagiging isang mabuting magulang. Gusto lang daw nitong magmukhang mabuting magulang. Kung saan yung unang pumasok talaga sa utak ng mga tao ay si Dennis Padilla na to. Kita natin yung nangyari. Kumbaga pinatatamaan na siya ng anak niya. Pero hindi pa dito nagtatapos, isang buong series to ng mga posts eh. May karugtong pa. Sa hiwalay na story, sabi naman, ang paborito na role ng mga narcissist, ang pagiging biktima. Bakit daw? Because it distracts from the damage they caused. And just like that, alam natin, aware tayo na magkakaroon ng kaguluhan sa pamilyang ito. Bago natin puntahan ang napakalaking pasabog ni Marjorie Barreto, dadaanan muna natin yung naging pahayag ni Dennis. Sabi niya, ayoko na, surrender na, I'm finished. Sabi nila, ako yung toxic. Talaga ba? A father's longing for love from his children, especially the father is going to almost 3/4 of his life. Can you call that as toxic? Sinabi niya rin na bibit-bitin niya daw ito hanggang sa kanyang kamatayan. Na hindi na niya makakausap at makikita. Hindi niya raw sila bibigyan ng chance na makausap or makita siya. Permanenteng pamamaalam na raw ito. Maybe the last one, you will see me sa loob na ng kabaong ko. Ito ha, hinto ko lang po. Pwede kayong mag-disagree sa akin, pwede kayong magalit sa akin. At hindi ko rin po sinasabi na narcissist si Dennis Padilla ha. This is a completely different story. Pero, yung mga ganitong linya po kasi, na napakinggan natin kanina, narinig ko na to from narcissistic relationships from my life. Na binigyan ko na ng boundaries sa buhay ko. Pero familiar ba kayo nyo? Ay, gagawin ko na lang to. Wag na lang ako. I'm sure, alam niyo yung sinasabi ko. Nakakalungkot siya. Tuloy muna natin yung kwento bago natin laliman yung usapan na yan. Marjorie Barreto defends kids from Dennis Padilla. Eto na, mag-uumpisa na ang pagsasabi nila ng kanilang panig. Bilang isang ina, importante ito, hindi lang proteksyonan niya. Nakikita ko na hindi lang para sa kanya to eh. I think parang wala na nga siyang pakialam sa sarili niya eh. Ganun usually eh, di ba? Kung mahal na mahal mo yung anak mo, wala ka nang pakialam, pero pag yung mahal mo na sa buhay, yung naaargabyado, doon ka na mag-speak up. Mag-take note lamang po tayo na hindi po ito yung unang beses na naghimutok si Dennis Padilla or nag-public rant online. Dahilan, usually po, no, number one na nagiging effect nito is inaaway yung mga anak niya sa social media.
or naaawa sa kanya yung mga tao. Kaya nga inaaway. I think this is the point na nag-isip si Marjorie na okay, enough is enough. Ito yung basa ko lamang po dito. No? Kung ano yung nag-trigger kay Marjorie para sabihin to, hindi ko alam specifically, syempre. So, nagpa-interview si Marjorie. Dito, sasagutin niya isa-isa yung mga sinasabi ni Dennis Padilla laban sa kanila. At ang unang-una po dito, makikita natin, nakikita ko yung mga TikTok ng mga tao, yung mga reels, na si Marjorie ay bine-brainwash yung kanilang mga anak. At hindi lang kay Marjorie to, no? Usually po, sa mga naghihiwalay, sinasabi, para masama ako sa mga anak ko, sasabihan ako nung kabilang panig. May ganun talaga eh. Sabi ni Marjorie, sumagot siya dito sa brainwashing ng mga allegations na to. Maliit pa lang yung anak ko nung naghiwalay kami. Sabi niya, Diyos daw ang witness niya na siya ang sinisiraan ni Dennis at hindi yung kiniklaim ng mga tao. Dennis, wag mo tong ide-deny. Kapag sinusundo mo yung mga anak natin, lagi mong sinasabi, paglaki nyo, I will tell you what your mom did to me. Mariin din ang pagsabi ni Marjorie. Ako yung nagpalaki, nagpasan sa lahat ng finances ng mga bata. 18 years na daw simula nung maghiwalay sila. At ito yung common sa mga single mothers actually, hindi single parent eh. Most common hindi ko sinasabing lahat po. Pero usually talaga yung mga tatay, especially if bata-bata pa, iniiwan sa nanay yung anak. Nakakalungkot, di ba? Iniiwan lang, tapos yung tatay usually mag-aanak ulit sa iba. Ito yung observation ko lamang po, ha? Hindi ko masasabi kung ganito rin yung eksaktong naging situation ng pamilyang ito. I'm sure, no? Lahat naman sila, Marjorie, Dennis, lahat naman tayo, may mga decision tayong questionable. Sa susunod na parte ng ating kwento, papasok na yung sinasabi kong mabigat na usapin kanina. Alam ko, marami sa inyo magkaka-flashbacks sa usaping ito. Kaya, pause muna kayo, ha? Alam niyo naman na kung ano yung pag-uusapan natin. Hinga kayong malalim. Ito yung mga bagay na hindi biro. At kung lumaki ka sa isang toxic household, kumbaga, kasama to sa package. Ang sama mong pakinggan, kasama to sa package. Alleged physical for the first time. Simula na napakaraming public rants ni Dennis Padilla. Madalas, hinahayaan lang siya ni na Marjorie, pati ng mga anak niya. Pero this time around, it's different. I think, sinesearch ko rin po na parang ito talaga yung first time na nagsabi si Marjorie nito. Parang na-trigger na rin siya kay Dennis dahilan for her to drop a major bomb against him. Sabi niya, he was physically to me. I was quiet for 18 years. Dennis, you were physically. He has a very bad temper. Kumbaga, parang may anger management issues. Gusto ko i-discuss ito mamaya ha. Maya-maya lang. Tuloy muna natin yung kwento. Pag-usapan natin yan. Sa mga alegasyon ni Marjorie, sinabi niya na meron daw isang pagkakataon. Ito ha. Sinampal. Hindi ko alam kung ano yung pinagawayan po nila dito. Pero sinampal daw siya ng pagkalakas-lakas nitong si Dennis Padilla to the point na nagpa-opera siya ng eardrums niya. Ganun kalakas. Eto sasabihin ko sa inyo ha. Hindi kayo pwedeng saktan ng mga partner ninyo. X talaga yan. Pero isang beses lang. Isang beses nyo lang yan pwedeng i-allow sa mga buhay ninyo. At yung isang beses na yon, pwede nyo akong pwede nyo akong awayin dito kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko. Pero yung isang beses na pananakit sa inyo ay hudyat, warning, para hiwalayan nyo sila. Or at least, it's a message. Kasi most of the time, ito na yung red flag na nare-raise, na nagsasabi, there is more. Umpisa lang to. Inumpisahan ka sa pang-aamba, lalaki at lalaki yan. Nakakalunga. I'm so sorry. Napapaisip ako kasi marami rin akong kilalang ganito. At marami rin ako nasaksihang story ang ganito. At sa ganitong mga klaseng kwento, merong mga Marjorie Barreto. Guilty ako dito. Nabasa ko lang to one time sa social media. Pero alam niyo yung sinasabing to preserve the peace, to protect the peace. Guilty ba kayo sa ganyan? Para wala na lang gulo sa barkada or para wala nang gulo sa pamilya. Kunyari na lang hindi ka naapakan. Kunyari na lang hindi ka nasaktan. Kasi it only becomes real if you acknowledge it. Kasi pag in-acknowledge mo siya, magkakaroon lang ng gulo. Magkakaroon lang ng away.
So tahimik ka na lang. Ang bigat, no? Ang bigat. Of course, hindi ko sinasabi ulit na ito yung situation nila. After all, these are just allegations. Pero kung totoo man, maintindihan ko si Marjorie kasi may mga anak siya and at the end of the day, gusto niya na buo yung pamilya nila para sa mga anak niya. Marami pa sa inyo yung nakaka-relate sa sinabi kong to preserve the peace. Anxiety and effect on kids. Sabi ni Marjorie na yung mga ginawa daw ni Dennis usually nagkukos ng trigger sa anxiety ng mga anak niya. It's understandable, di ba? Ni miski marinig lang daw yung boses ni Dennis, natatakot na. Ni-reveal niya rin na nagte-therapy yung mga anak niya dahil sa tatay niya. Grabe. Ang sana all ko lang dito, sana all may pang therapy. Luxury siya, sa totoo lang eh. So ano ba yung mga direktang epekto nito ng mga public outrage ni Dennis Padilla? Bukod sa pag-induce ng anxiety, yung unang sinabi ni Marjorie tuwing nagsasalita daw si Dennis na nawawala ng endorsement si Julia Barreto. At ang lungkot nung ganun, naawa lang din ako kasi parang nakulong sila na gusto nila magsalita pero hindi. Ito ha, mahal mo pa rin kasi, 'di ba? So hindi mo papahiya sa internet, hindi ka magsasalita as much as possible, only patawad ka. Kaya nagigets ko sila kung bakit hindi nila sinasabihan ng kung ano-ano yung tatay nila or yung asawa nitong si Marjorie. Sabi rin ni Marjorie na tuwing nagrarant itong si Dennis, back to zero yung progress ng kanilang mga anak. Hindi niya nilinaw kung ano yung back to zero na yan, but I'm guessing back to zero yung sugat, yung pain, back to zero yung relationship nila sa ama nila, which checks doon sa IG post ni Leon Barreto na nakita natin nung kamakailan, na lagi daw nilang tinatry i-fix yung bridge kumbaga pero sinusunog daw ito ng paulit-ulit ni Dennis, which is sobrang lungkot. Ang gusto ni Dennis, hindi relasyon sa mga anak niya. Ang gusto niya, atensyon. Madalas daw ina-exaggerate ni Dennis yung mga claims niya dahilan para mabash yung mga anak niya. Nakikita na natin yan, paulit-ulit yan. So ito na yung pinagmulan ng lahat. Totoo ba yung mga claims ni Dennis sa nangyari noong araw ng kasal? Dito kasi nag-umpisa lahat yan, di ba? Sa kasal. Iisa-isahin natin yan. At iisa-isahin din natin yung mga sinabi ni Marjorie tungkol dito. Claudia's wedding day. Sabi sa article po na nabasa ko dito sa Rappler, eto pakita natin. Supposedly daw, itong si Claudia ang pinakamalayo sa ama niya. But we do know that she still extended her love by inviting her father doon sa kanyang kasal. Alam nyo ha, sa kanya talaga ako naaawa. Kasi sa totoo lang yung kasal sa mga babae, I'm sure mag-a-agree kayo sa akin. Hindi lang siguro sa mga babae, sa mga lalaki din, pero mostly talaga sa mga babae po, fantasy talaga ang kasal. Kailangan talaga perfect yan. Hinihintay nila yan, bata pa lang sila. Iniisip na nila yan, pinaghahandaan, pinag-aayusan, pinagpapagandahan, ginagastusan. At ang araw na yan, para sa kasal, mostly para sa babae talaga. Di ba? It's supposed to be a day that you're gonna remember for all of your life. And it should be about you at yung groom mo. Kaya nga may mga bridesmaids, groomsmen, kasi sila yung tumutulong para chill lang yung ikakasal sa araw ng kasal. And then this happened. Imagine mo ha, kakakasal mo lang, punong-puno ka agad ng mga issue, nag-aaway-away agad lahat. Ang lungkot nun, if you place yourself in that position, araw ng kasal mo, araw ng trauma mo. Naiintindihan niyo ako? Anyway, sabi ni Marjorie, ito raw talaga yung totoong nangyari. Si Claudia daw, gusto niya private lang talaga. Ni hindi daw nito shinare nung engaged na siya, ni hindi niya pinablicize yung wedding. Pero si Marjorie daw mismo nagsabi, parang anak, ito yung tama mong gawin. Kailangan, imbitahan mo pa rin yung ama mo dito. Kasi yun yung tama. Kahit may takot sila, na-establish na natin yan, di ba? Parang napag-awayan niya, hindi naman pinag-awayan, no? Pero parang nag-cause ito ng friction sa kanila mag-ina. Hindi ko alam kung paano nila diniscuss to, pero one time daw, agree niya si Claudia na isama na yung tatay niya doon sa kasal. Pero meron daw dalawang kondisyon. Importante itong mga kondisyon na to ha, kasi babalikan natin yung araw ng kasal. Una, hindi yung ama niya yung magwo-walk ng bride down the aisle, which is most of the time pinaka nakakaiyak na parte ng kasal. Sabi ni Marjorie, sana hindi mahusgahan yung anak ko. Ano ba ibig sabihin daw ng walking the bride down the aisle?
Ito raw yung tungkol sa isang ama na nagpalaki sa'yo. Yun talaga yun. Yun yung nag-provide sa'yo, nag-nurture sa'yo, nag-protect sa'yo, naging safe space mo. Tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba ito si Dennis Padilla sa anak niya si Claudia? Kayo na yung bahalang humusga. This is a very symbolic part of the wedding kasi yung isang ama parang sinasabi na habang nilalakad, maraming naiiyak dito sa eksenang to, no? Parang habang nilalakad niya, okay, tapos na kitang protektahan, tapos na kitang alagaan, meron ng bagong gagawa niyan para sa'yo. At nakakaiyak yun para sa isang ama talaga. Binibigay mo na yung responsibilidad ng pag-aalaga sa anak mo sa iba, which is masakit talaga yun. Kaya nakakaiyak siyang parte ng kasal. Sabi ni Marjorie, siya ba yung magbibigay kay Claudia? Wala nga siyang alam kahit ano tungkol sa anak niya. Ito yung part na sinasabi kong magre-reflect tayo. And I can relate to this. Dudugtungan natin yung binanggit ko kanina na to preserve the peace. Ito yung tinatawag na tiptoeing. Ayan ha, ito. Nung una ko mabasa talaga itong salita na to, napareflect ako sa sarili ko. Sabi sa internet, pagtitiptoe daw sa isang toxic family members, yung parang nag-iingat ka, nagtitiptoe, ganon. Cautious ka, para hindi mo na matrigger yung family member mo na emotionally or physically, psychologically damaging or physically. Trigger ba kayo dyan? Na-i-apply nyo ba siya sa mga sarili ninyo? May mga family members ba kayo kung saan nagtitiptoe kayo para hindi sila magalit, manakit? Comment nyo sa ilalim. So bakit ko nabanggit yung salitang pagtitiptoe? Kasi itong next part na sinabi ni Marjorie, sabi niya, ayaw niya daw na siya yung maglakad sa kanya sa aisle kasi alam niya na pag ginawa niya to, eksena daw si Dennis. Gusto niya na ma-prevent yung ganong klaseng pangyayari. Dahil nga aware sila na medyo merong temper itong si Dennis Padilla kapag hindi daw nasusunod yung gusto niya. Anger management issues kumbaga. Ngayon nakita na natin yung reaction ni Dennis ng mga nakaraang araw. Sa tingin nyo ba na nagtitiptoe siya doon sa kanya? Magic word ha, tiptoe. Okay. Alam mo, hindi mo siya marirealize habang hindi mo naririnig yung term na yon. Mapapansin mo na lang na oo nga, etong member ng family namin, hindi ako lumalabas ng kwarto pag nandyan. O hindi ko na lang pinapansin kasi naghihimutok pag pinansin ko pa na may mali siya. Tiptoeing. Magbabacktrack tayo ng kaunti. Doon sa March 18 na dinner na nangyari. Na-discuss na natin to sa previous upload natin. Ito yung picture nila kung saan makikita natin na magkakasama yung mag-aama at marami sa atin natutuwa nung nakita to. Sabi ni Marjorie na may dalawang request nga daw si Claudia. Number 1, hindi sasabihin yung detalye ng kasal. Okay. At number 2, na mag-isa nga lang daw siyang maglalakad doon sa aisle. Nabanggit natin kanina. Which means na kung totoo man ito, ibig sabihin, alam ni Dennis. No, kung sinabihan siya na mag-isa lang siya maglalakad, alam ni Dennis yung magiging role niya sa kasal. Na dito lang siya at hindi talaga siya initsipwera like he claims na ginawa sa kanya or nung kapatid niya. Ulitin ko lang din po na kayo nang bahalang humusga kung kanina kayo maniniwala. After all, these are just allegations from both sides. Ito na. Sabi ni Marjorie na pagkakita pa lang daw ni Dennis sa kanila, tinitigan na daw siya nito na in her own words, maangas. Hindi ko alam exactly what she meant by that. Maaangas ba na parang nagagalit sa kanyang ganon? Masama yung loob? O maangas na parang nagmamataas sa kanya? Sabi ni Dennis, di ba, balikan lang po natin, hindi daw sila pinapansin. Miski yung kapatid niya, yung post ni Jean, wala daw pakialam sa kanila, porket mahirap lang daw sila at mayaman yung mga bareto. Sabi ni Marjorie, hindi daw to totoo. And they were actually warmly greeted by the family. At ang mga patunay daw dito, di ba, yung mga larawan online kung saan makikita na nag-aakbayan pa, magkakasama yung mag-aama. At isa pa yung mga nakita kong larawan is, di ba sinabi nila na umiiyak daw yung nanay. Nakita ko na si Marjorie, yumakap pa. Sabi niya, humalik pa daw siya, yumakap. At mama pa yung tawag niya hanggang ngayon dito. Which means na may respeto pa rin siya. At kung totoo man yan, hindi na naman nagmamatch doon sa kiniklaim ni Dennis Padilla na inalipos na sila, inalipos na yung mama niya. Isa pa sa mga nirant ni Dennis is, eto madaling ma-confirm to ha, kung nagsisinungaling talaga. Yung sa likod daw siya pinaupo, documented po,
kung may mga kaibigan kayong kinasal, kung kinasal kayo, alam nyo na dokumentado at inayos nyo talaga ng isa-isa yung seating arrangement sa kasal. So kung nagsisinungaling si Dennis na nasa likod siya pinaupo, mapapatunayan nyo nung seat plan ng kasal. Nakaprint pa nga yun sa iba diba? Kung saan ka uupo, may mga larawan niya. Sabi rin ni Marjorie na hindi sumunod sa usapan si Dennis dahil post na raw ito ng post kahit hindi pa nag-uumpisa yung kasal, which is yung request nga, diba, noong March 18. After the wedding, matapos daw ang kasal, tinawagan daw ng paulit-ulit ni Dennis si Claudia. Mula gabi at matapos ng alas 6 ng umaga kinahapunan. Honestly sobrang ekis nun kasi mismong kasal, ay naaway, sorry na-trigger ako. Ganon din daw si Leon, pati si Julia Barreto, na hindi na raw siya sinasagot kasi gusto lang enjoyin yung event at alam nila nagalit na galit yung tatay nila, kaya hindi na lang din sila sinasagot. Ulitin ko lamang po na hindi ako magsasabi kung sino ang magsasabi ng totoo at hindi sa kwentong to. Matalino na kayong mga manonood ko at alam ko na meron kayong sariling kakayanan to make your own stand on this issue. Itong paksa natin ngayong gabi, alam ko na in face value, Barreto family yung pinag-uusapan natin. Kung ano yung nangyaring kontrobersiya sa kanila. But, sa pinakailalim na layer, this is not actually about them. This is actually about us and our relationship to our toxic family members. Example ng mga pamilyang merong hidwaan, parang yun lang. Example ng usapan kung saan merong mga toxic members sa isang pamilya, kaya kayo yung tatanungin ko na lang. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Para sa 1,000 GCash giveaway natin, sumagot lang po kayo na sumagot sa ating mga question of the day. Namimili po ako by random or kung sino yung may magagandang kasagutan, ipinapanalo po natin at pinopost natin most of the time, first upload of every month. Eto na, meron bang narcissist o toxic member sa pamilya ninyo kung saan kinakailangan yung mag-tiptoe sa kanila para hindi nyo sila matrigger? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.